Sa chapter na ito ay unti-unti na nating malalaman ang tungkol sa kasaysayan ng nag-iisang sandata na tatalo sa mga natitirang Dragon Gods na walang iba kundi si Athena. Kaya wag na nating patatagalin pa, let's go! Sa pagpapatuloy nga ng mga kaganapan ay nang nagpakita na nga itong White Wizard na si Athena sa ating mga bida at sa ginawa nga nito ay hindi nga makapaniwala silang lahat sa kakaibang mahika na kung saan umiiyak nga ang ating mga bida. Tugon pa ni Lucy habang nagagalit na nagsisinungaling nga raw itong si Athena dahil ang isang alchemy magic ay may iba't ibang mga sangkap nga raw ito na hinahalo. At imbis na mas mabahala sa sitwasyon ay bigla naman ngumiti si Natsu at napahanga nga siya sa mismong kalaban. Ika pa ni Natsu na naparito nga sila dahil hinahanap nga nila itong White Wizard na ipinagtataka naman ito. Ipinahayag nga ni Lucy ang tungkol sa nakuha nilang impormasyon sa sandatang si Athena at ika pa ni Natsu na baka nga raw ay alam nga nito kung nasaan nga ba ang dalawang Dragon Gods na sila Ignia at Vernes. Payag pa nitong White Wizard na isa nga raw siyang alchemist at sinusunod niya nga lamang ang utos ng kanilang master na hulihin nga raw silang mga fairy tale wizards. Sa mga sunod-sunod na tanong nga ng ating mga bida kay Athena ay hindi naman ito sumasagot. Gayunpaman ngumiti nga itong si Natsu at wika niya na tatalunin niya na nga lamang daw itong White Wizard. Pagbabahala naman nila Lucy at Happy na huwag nga raw sana wasakin ni Natsu itong isang machine na kalaban. Tugon pa uli ni Natsu na tatalunin niya nga raw sila Vernes at Ignia kahit na wala na nga itong kapangyarihan ng White Wizard. Mula naman sa Gold Owl ay sa paghaharap nga ng ating mga bida laban itong sila Ginay at Kotitsu ay pinalabas nga ng kalaban ang kanyang sandata upang turuan nga raw niya ang ating mga bida kung ano nga ba ang ipinagkaiba ng mahika ng isang wizard at alchemy. At ayun nga ay nagpalabas nga ito ng mga usok sa ating mga bida. At habang natabunan nga ng mga usok ang lugar ay niraramdam nga nila ang mga amoy at tunog ng mga kalaban. At hanggang sa biglang sumugod ng atake itong si Kotitsu kay Rogue, ngunit buti na lang din ay agad nga nakadepensa ang ating bida. Subalit sa pagdepensa ng iyon ay biglang bumigat ang braso ni Rogue na ipinagtataka naman niya. At ayun nga pala ay binago nga nito ng kalaban ng isang bakal nga na kamay ni Rogue at naiisip naman ni Rogue ang isang katulad ni Gajel. Utos naman ni Grey kay Windy na iwala nga raw itong usok at nang bumuga na sana ng hangin si Windy ay napatigil naman siya at biglang umuubo. Sa pangalawang buga niya nga ng kanyang mahika na isang Sky Dragon Wing attack ay nabigla nga sila nang hindi nga naiwala ni Windy ang mga usok ng kalaban. At sa mga oras ngang iyon ay bigla namang umatake si Ginay kay Grey at nakaiwas naman agad ang ating bida. Isang Ice Mech Hammer naman sana ang binato ni Grey sa kalaban, ngunit hindi naman ito tumalab at naging usok nga rin ito agad. Ika pa nito na kaya niya nga raw baguhin ang lahat ng bagay bilang mga usok, na iyon nga raw ang ipinagkaiba ng mahika ng alchemy sa mga wizard, na maging isang gamit man o maging materialis ay kaya niya nga raw talaga itong baguhin. Ipinapahayag pa niya na ang mga wizard nga raw ay unti-unting nawawalan ng lakas kapag nagpapalabas nga raw ito ng mga mahika, habang ang mga alchemy ay nananatiling nasa mataas na level pa rin ang kanilang mahika. Habang patuloy pa rin sa paglaban sila Rogue at Kotitsu ay wika pa ni Grey na nawawalan nga rin talaga ng lakas ang mga alchemy, subalit ipinagwalang bahala naman ito ng kalaban. Habang nagtataka nga itong mga exit sa pahayag ni Ginay ay bigla naman nagsalita itong tao at sabing ito nga raw ay isang mga infinite. At itong ang tao ay ang siyang master ng Gold Owl na si Doc Barbarua. Dagdag pa nito na sila Kotitsu at Ginay nga raw ay isang mga makinang manika na ginawa niya nga na ikinagulat naman ng ating mga bida. At humingi nga siya ng paumanhin dahil huli na nga raw siyang dumating. At pahayag pa niya na isa nga raw siyang alagad ni Elipseria noon at ang alchemist na gumawa nga rin mismo kay Athena. Sa pagpapatuloy, gulat na gulat nga si Grey nang malaman niya ang alagad nga itong si Doc Barbarua ni Elipseria at pag-aakala nga rin ni Windy na patay na nga raw ito. Masigabong payag pa uli ni Doc na siya nga raw ang alchemist na gumagawa ng mga tao na kung tawagin nga ay isang human transmutation. Patuloy pa niyang pahayag na naging mag-aaral nga siya ni Elipseria dati, subalit kulang nga raw ang kanyang talento kaya naman umalis nga siya at sumunod sa pagiging alchemy. Gayunpaman ang naging sikat na nga raw itong si Doc ay nagmamakaawa nga raw si Elipseria sa kanya na gumawa ng isang sandata na tatalo nga sa 5 Dragon Gods. Kaya naman ginawa niya nga mismo si Athena na ang kauna-unahang taong ginawa niya gamit itong transmutation. Habang nagsiselos nga itong dalawang ginawa pa niya ay wika pa uli ni Doc na ipinagmamalaki niya rin naman itong sila Ginay at Kotitsu. Pagpapatuloy pa niya na hindi pa nga tapos at sapat si Athena, subalit tumakas nga raw ito sa kanila. At bago nga lang din nila ito muling nahanap sa lugar ng Ishgard. Ika pa ni Rogue na baka nga raw ay nandidiri nga itong si Athena na naging isang sandata nga siya.
At tugon naman ni Doc na wala nga raw emosyon si Athena, na kung saan gusto nga raw nito maging ganap na tao pero naging isang white wizard nga raw ito. Habang nagtataka nga ang ating mga bida sa pahayag ni Doc Barbarua ay hindi niya nga rin naiintindihan ang mga nangyayari. Ngunit sigurado nga siya na mga tao nga raw itong sila Ginay at Kutitso, habang si Athena naman ay isa pa ring manika. Hilingan nitong master ng Gold Owl na gusto niya na nga makompleto si Athena, na hiling nga rin ito na maging isang tao at humingi nga siya ng tulong sa ating mga bida upang magkatotoo nga raw ang kanilang mga inaasam. Punta naman tayo sa harapan nila Natsu at ng White Wizard. Sa mga oras ngayong iyon ay unti-unti nga nagpalabas ng mahika si Athena at agad niya nga sinunggaban ang ating mga bida at buti na lang din ay nakaiwas nga silang lahat. Ngunit bumelo pa nga ito ng isang laser na lumabas nga sa kanyang mga mata na ikinasabog nga ng matindi nitong lugar. Hindi nga lang isang beses kundi sunod-sunod nga ang pag-atake ni Athena sa ating mga bida na halos ang buong lugar nga nitong kuweba ay sumasabog. Pagkatapos nga ng mga matinding nangyari ay nagulat nga si Natsu kung anong klaseng babae nga raw itong si Athena. At nang biglang lumitaw itong White Wizard ay nagulat namang muli ang ating bida. At ika pa ni Athena na isa nga siyang manikang alchemist at isang White Wizard. Gayunpaman umatake naman uli si Athena ng kanyang laser, subalit kinain at nilunok naman ito ni Sting na pinagtataka naman niya talaga. Wika pa ni Sting na kung isang white nga raw ito ay kaya niya nga raw itong kainin. Punta naman tayo sa Delta Forest. Habang nagtitiis nga sila Ersa at Jilal sa loob nitong litrato ay nabigla naman itong matanda nang may biglang dumating at naghihinayang nga ito na nakulong nga ang ating mga bida. At nang galit na galit nga itong matanda ay bigla namang nakulong ito sa loob ng litrato, nakasalungat nga ang muling paglabas nila Ersa at Jilal. At iyon nga ay si Minerva nga itong tumulong sa kanila at wika pa niya na pinalitan niya nga ang posisyon ng matanda sa kanyang mahika. Nagkayaka pa rin sila Ersa at Jilal na nabigla nga sila sa pagdating ni Minerva. Subalit bigla namang bumitaw itong dalawa nang tiningnan na nga ito ni Minerva. Nang nababahala nga itong matanda sa nangyari ay inapaka naman ito ni Minerva. At tanong naman ni Ersa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sinabi nito na kailangan nga raw ng Gold Owl ang kanilang mga kapangyarihan. Tugon naman itong matanda na wala nga raw siyang alam. At tinakot nga ito ni Ersa na pupunitin niya nga ang mismong litrato. Ngunit wala nga raw talaga siyang alam. Nabigla naman ang ating mga bida nang may biglang dumating nga mula sa kanilang likuran. At andito nga itong dalawang magkapatid na sila Russo at Ini Signario. Nang tinanong nga ni Jilal kung sino nga itong dalawang mga babae ay nabigla naman silang tatlo nang unti-unti nga umiiba ang mismong lugar. Na kanina lang ay nasa gitna nga sila ng kagubatan. Ngunit sa ngayon ay naging isang kaaliw-aliw at maraming buhay na mga bagay ang nasa kanilang paligid. Habang sa patuloy ng pagtataka ni Ersa at ng kanyang mga kasama ay nagsimula na nga nagpakilala si Rosso sa kanila at dagdag pa ni Ini na ang kapangyarihan nga raw nila ay ang kayang baguhin ang mismong mundo. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Simula na ng mga seryosong labanan at paghihimagsik ang ating matutunghayan sa chapter 132 to 133, God Shame. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Justin Chavoso at Cheryl Vlog. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!